Dito sa likuran ko are the displays of skulls. The estimated age of this skull is somewhere 69 million years. Ganyan siya katanda. Nasilip ko mula sa taas kung gaano pa karami at kalawak ang exhibit ng mga dinosaurs ang aking lilibutin. Sobrang overwhelming na yung lugar. Hello, magandang araw po. Nandito tayo ngayon sa Royal Tyrrell Museum, ang dinosaur museum ng Alberta. It's considered as the dinosaur capital of the world. So, sisilipin po natin kung ano ang meron sa loob. For sure, mag-i-enjoy tayo. Bumiyahe ako ng halos umabot sa 251 kilometers ng mahigit sa 3 oras patungong Drumheller mula sa Lethbridge kung saan ako nakatira. Diretso yan sa Royal Tyrrell Museum. Ang Drumheller ay matatagpuan sa Red Deer Valley, South Central sa probinsya ng Alberta na nasasakupan ng Canadian Badlands, 110 kilometers northeast ng Calgary. Pagdating ko pa lang sa lugar, bumungad agad ang mga malalaking estatwang dinosaur sa labas ng entrance ng museum. Talaga namang nakakapagpa-excite sa mga bisitang katulad ko. At dagdag pa ng isang raptor dinosaur ang nakapatong sa pinaka-signage ng museum na sa pakiramdam ko sa labas pa lang ay sulit na sulit na. Okay, tara! Sa pagpasok ko, nagbayad muna ako ng $21 para sa admission fee para sa adult, $50 kung buong pamilya, $14 kung seniors naman, $10 sa mga teenagers at libre para sa mga baby o toddlers. Hello. Yeah, it's okay to take photos and videos inside. Yeah, awesome. Sa tingin ko, mas mura kung kasama mo ang buong pamilya. Yan, so may ticket tayo. Ang ticket natin until 9 p.m. tonight. So open sila hanggang 9 p.m. Yung pagpasok mo, meron ka agad mga dinosaurs na statues here. So yun ang mag-welcome sa'yo dito. So ganito yung itsura ng kanilang habitat. Etong welcoming replica nila ay base sa bone beds or graveyard sa pagkakadiskubre nila kung papaano ang pagkakaayos at pwesto ng mga buto sa pagkakalibing sa lupa sa Dry Island Buffalo Jump Provincial Park, Alberta, northwest of Drumheller. Ganyang kalalaki ang dinosaurs na yun. Ang mga softback turtles ay namumuhay na pala noon. Parang mga finger-snapping turtles lang ang hitsura. Alright, let's go move to the next section. Dumako na tayo sa mga totohanang mga exhibit ng buto. Sa bawat mga nakadisplay na specimens, ay may nakasulat na detalye kung saanong hayop ito galing, ilang taon na ang buto, at kung kailan natagpuan, at kung saan sa Alberta. Very recently lang pala nito nahukay yung skull ng Triceratops, no? 2014, and then inayos nila noong 2016 and nilagay nila dito sa plus. The estimated age of this skull is somewhere 69 million years. Ganyan siya katanda. Isipin nyo how old na yung skull na yan, di ba? Parang na-preserve. May mga dikit siya doon, no? So, adhesive para ma-preserve yung actual na forma ng skull ng Triceratops. Sumilip din tayo sa fossilized section ng museum. Nakadisplay dito ang fossilized discoveries. Ang fossilized shell nito ay mga turtles. Ang tawag sa kanila, Basilamis, na nailibing sa volcanic ash na nagkakaedad ng 75 to 77 million years old. Lumabas sa pag-aaral that this Asian shark has the sign that it was been bitten by a mosasaurus, a top predator in the Bearpaw Sea during the ancient Alberta. Ang palatandaan ay ang displaced ribs in the midsection of the body and a large bite on the top of the spine, bago ang fossilization nito.
Dumako naman tayo sa ibang parte ng museum. May mga buto silang natagpuan sa magkakaibang hayop pero nagkakahalintulad ang mga itsura nito. Dito sa likuran ko are the displays of skulls that scientists try to connect the evolution of human from the primates. Ayon sa pag-aaral, ang tao at ang chimpanzees ay may 95% na pagkakahawig. Pero sa kanilang paliwanag na kahit mataas na porsyento ang pagkakalintulad natin sa mga chimpanzees, ay hindi ibig sabihin na sila na ang ating mga ancestors. Sa other side here, meron ding trap na remains of dinosaurs. Parang nag-fold their neck now. See the tail, the neck, the head. So it's nice if you see kung napapanood yung mga alien movies and Jurassic World movies. Parang ganun na ganun yung itsura, right? These are the mga remains ng dinosaur, mga buto na preserve sa bato for a million of years. So, ayan. Para siyang isang mural. Ito parang limestone. Oh, and then we'll go to the other section here. Meron pa silang ibang mga displays dito. May mga dinosaurs na ayon sa pag-aaral ay natutukoy kung saan namamalagi para maghanap ng pagkain at mamuhay ang mga ito. Tulad na lang ng mga dinosaurs na ito. This is the T-Rex. So this is the iconic dinosaur you always see in the movie. It's the predator, sometimes sweet, sometimes bad. It's been fossilized for years, right? So nasa bato lang siya. That is its head. It's so big. Sabi nila, it was so heavy. Mahirap i-mount, no? So there's another head here. There's another head. Yun talaga isang buo. Oh, grabe. Unbelievable. You know, sa movie mo lang, sa movies lang natin nakikita yung ganyan. But this one, you know, maniniwala tayo na may mga dinosaurs talaga sa mundo during that time. Based on the study, Tyrannosaurus rex only existed for 1 million years during the late Cretaceous at the Mesozoic era, along with Triceratops and Ankylosaurus. Sa ibang bahagi ng museum ay ipinakita rin nila ang documentation ng kanilang mga discoveries at mga tools na kanilang ginamit sa paghuhukay. Dito naman sa bahaging ito, may mga dinosaur specimens pa sila na hindi pa nila naisasaayos para may display. Somebody is working on cleaning up the bones. She's trying to show which kind of dinosaurs the bones that they have. She is cleaning. Sinasabi niya kung anong klase ng dinosaur ang pinanggalingan ng buto at saan nila nakita. So what fossil are you working on? Hi. This is a part of the cervical rib, neck rib.
这个就是它那个，就是这个 dinosaur. 它这个阿姨说 This is the most abundant plant-eating dinosaur from late Cretaceous time, which is about 70 million years ago. And we are having a lot of fossils from this individual. But yeah, still, it's worth to clean out. It's a beautiful bone. This is another fossil from a different dinosaur called the Rhinoceratops. This is also plant-eating dinosaur. And we found this fossil last summer. Which part of From, yeah, a place called Coleman Bridge, which is like half an hour driving to the north from Drumheller. So it's a local fossil site that we are excavating and doing exploring new fossils. Yeah, Which part of the dinosaur is that? which part of the dinosaur? It's still not easy to tell, but I would say it's also a rib, just because rib and vertebra is the most common part of the bone or the body we see in the fossil. Yeah. Very informative and educational sa mga bata. So dito, merong makikita ang laboratory, no? Ang laki ng salamin nila. May ginagawa nila, nililinis, inaayos nila yung mga nakita pa nilang mga buto doon. Parang parts siya ng paa, parts siya ng hoof, kuko. Breakthrough section ay kakabukas pa lang noong May 16 ng taong ito to celebrate the 40th year anniversary of the Royal Tyrrell Museum sa Drumheller Valley. Right, this is the another hole looks like. Dito sa breakthrough section nakadisplay ang 5 extraordinary specimen na mas napaliwanag sa atin kung papaano ang behavior at ang pag-evolve ng mga ancient animals na ito, kung ano ang kanilang pagkain, pakikipagrelasyon at pagpaparami sa kanilang lahi. Sinasabi nila na itong mga specimen na ito ay ang pinakakompleto o nag-iisang uri o ang tanging uri na namumuhay noong prehistoric time. Ang isa sa pinaka-attraction dito sa breakthrough section ng museum ay ang feathered dinosaur na na-discover ni Dr. Philip Currie noong 80s at ngayon sa pagpapatuloy ng kanilang pag-aaral ay may mga bago silang natatagpuan. That bird lived like 76 million years ago. Been fossilized. Yung dinosaur na yan, sabi nila, siya yung pinaka-well-preserved na dinosaur sa buong mundo. Kasi halos buo pa yung armor niya. And then, the age of the dinosaur, bubuhay pa siya. It's around, like now, 110 to 112 million years ago. Kita natin yung mga scales niya. That's the armor, top of his body. And halos, nandiyan pa lahat. So, ito yung shark. So, we're here. Ito yung actual look niyan kapag siya ay buhay. So, na-fossilize na siya. So, ito na, fold na yung kanyang bones. And ito daw po, itong dinosaur na to is Tyrannosaurus Rex. They discovered it. Meron pang remains ang kinain niya na nakita nila dun sa kanyang stomach cavity. So, merong 2 maliliit na dinosaur sa loob ng tiyan. Grabe. Meron silang hydrosaur na nasa embryo stage pa lang. Ginawan nila ng embryo egg model to show kung ano ang itsura ng isang dinosaur sa loob ng itlog bago ito ma-hatch. Meron silang mga figures dito, mga sketches and illustrations. If ever hindi ma-figure out, so ina-explain nila through the text, through the mga ganitong postings on the wall, so that, you know, kapag ang mga visitors could figure out which part and what does it looks like kapag yun sa actual dinosaur. Meron pa pong isang hall dito, yan, puntahan po natin. Yan, may mga pictures sila dito on the wall, yan, ng kanilang mga discover, ng kanilang mga nahukay. Iba dito, of course, hindi na nila na-display. Feeling ko kasi, sabi nila, niro-rotate nila ang kanilang mga display para eventually makikita rin ng mga ibang bisita pagbalik nila.
tuloy-tuloy pa rin yung mga discoveries nila. Dito sa seksyong ito, ipinapakita kung papaano nag-evolve from the earliest beginning ang mga life forms sa mundo sa Cambrian era. Dito sa era na ito, may mga patunay ng earliest life form na natagpuan sa Alberta. Mga pinakamatatandang fossils, lalo na ang mga maliliit na creatures tulad ng Burgess shell na mas matanda pa sa mga dinosaurs. Makikita sila sa Yoho and Kootenay National Park sa Canadian Rockies. With this precursor of a backbone, Pacaya is among our earliest ancestors. So ganito ang itsura ng underwater world. So seafloor. Yan, ganito ang itsura ng seafloor. So Devonian period was when 419 and 359 million years ago. So this is more of the mga medyo wetland pa ang mundo. Devonian period, ito ang panahong puro tubig pa ang mundo at ang mga isda ang naghahari sa lupa. Ang tawag nila ay Age of the Fishes. Dito makikitaan ang paglago ng mga halaman at pagsulpot ng mga forest at ng mga buto. Dunkleosteus ang pinakamalaking placoderm. Sila yung mga armored jaw fishes na namumuhay noong Devonian period, 416 to 359 million years ago. At isa sila sa mga apex predator. Ibig sabihin, hindi sila madaling maging pagkain ng ibang hayop dahil sa kanilang build. May bigat ito ng mahigit sa 3 elepante. Itong water creature na ito, isipin mo, wala siyang ngipin, pero napakalakas niyang kumagat. Nasilip ko mula sa taas kung gaano pa karami at kalawak ang exhibit ng mga dinosaurs ang aking lilibutin. There's another section here called galleries. Sa baba, puntahan natin. Baba tayo. Carboniferous period, sinasabing approximately 358 to 298 million years ago. Sinasabing warm and humid ang climate noong panahong ito. Dito nagsimulang dumami at naglabasan ang mga marine and terrestrial life, ang paglabas ng mga reptiles at malalaking insects. Yan sa likod ko, yun ang mga na-discover ng mga reptiles. Panahon na yun. Eriops, yan. Carnivorous amphibian. Parang sa Komodo dragon. That's what it looks like. Yan, ganyan siya. Pasukin natin ang Mesozoic period. Pagpasok mo sa seksyong ito, bubungad agad ang isang ichthyosaur na ipinatong sa silhouette ng kanyang actual size sa sahig. Ang ichthyosaur ay ang largest known vertebrae na kanilang tinawag na Triassic giant. May haba itong 21 meters. Dito sa silhouette, makikitang marami pang kulang sa parte ng kanyang katawan. Dito naman tayo sa Jurassic period. Ayon sa mga pag-aaral, unang nagpakita ang mga dinosaurs noong 230 million years noong Triassic period. Pero mas naghari sila sa lupa simula noong 201 to 145 million years ago sa panahon ng Jurassic period. Ang isa sa kanilang food source ay ang mga malalaking halaman. Ito ang buto sa binti ng sauropod. Sila ay ang plant-eating dinosaurs na kilala sa kanilang mahahabang lieg at bulky na katawan. Sila ay isa sa pinakamalalaking hayop na nanirahan sa lupa. Umaabot sila ng 100 feet ang laki. Ito naman ang Stegosaurus. Makikilala ito dahil sa kanyang mga spike sa buntot at mga triangular bony plate sa kanyang likuran. Lumalaki ito ng hanggang 30 feet. Sobrang overwhelming na yung diba? Ang Allosaurus ay isa sa mga top predators ng late Jurassic. Kahit na mid-size lang ang kanyang laki, itong theropod ay may matulis, matalim, at may malalagaring ngipin kaya madali niyang nakukuha ang kanyang prey. Ito naman ang Gryposaurus, is also herbivore. This is a type of hadrosaur na duck-billed dinosaur. Lives in Montana, Utah, and Alberta. It grows to 30 feet. Ito ang Euplocephalus ay isang herbivore dinosaur na namuhay noong late Cretaceous sa Canada. Ang unang fossilized Euplocephalus ay nadiskubre noong 1897. Ang katawan nito, especially ang likuran,
ay natatabunan ng mabatong armor plates. Protektado ang kanyang leeg ng dalawang malaking buto at kaya rin niyang dumepensa laban sa kanyang mga predators. Ang mga ceratopsians, sila ang mga horned herbivores. Basilamis ay namuhay noong late Cretaceous and is considered to be the largest terrestrial turtle noong panahong iyon. At sinasabing may hawig ito sa mga tortoise dahil sa kung papaano sila namumuhay sa magkaparehong habitat. Ang Prosaurolophus ay isang uri ng duck-billed dinosaur na nabuhay noong late Cretaceous sa Hilagang Amerika noong 75 million years ago. Tinatayang may haba itong 8.5 meters at bigat ng 3 tons. Kilalang kilala ito sa maliit at matibay na bukol sa harap ng mga mata na posibleng may inflatable nasal sacs para sa pakikipagkita o komunikasyon. Lumalaki ang bukol na ito kasabay ng dinosaur na hindi nagbabago ang proportion. Ang Ornithomimus gaya ng ibon ay isang uri ng sauropod dinosaur na nabuhay noong huling bahagi ng Cretaceous period sa kanlurang Hilagang Amerika. Mabilis itong tumakbo, naglalakad gamit ang dalawang paa at may balahibo. Wala itong ngipin at may maliit na tuka na maaaring senyales ng pagka-omnivore. Kaya punta naman tayo dito. Marami pa dito. Oh, eto. Ito yung medyo buong-buo na T-Rex. Ganyan kataas ang T-Rex. In real life. Ang ganda-ganda, di ba? Kasi lang si T-Rex. This is a very iconic dinosaur. So right now, I think that's almost 20 feet taas. Ang Tyrannosaurus Rex o mas kilala bilang T-Rex ay isa sa pinakamalaking at pinakakilalang mga carnivorous dinosaur na nabuhay sa kanlurang Hilagang Amerika noong huling bahagi ng Cretaceous period. Humigit kumulang 72 hanggang 66 milyong taon na ang nakalipas. Isa itong bipedal na hunter na may napakalaking ulo, matalas na ngipin at makapangyarihang kagat. Pinakamalakas sa lahat ng hayop na nabuhay sa lupa. Bagamat maliit ang mga braso nito, malakas pa rin ang mga ito at may dalawang matutulis na kuko. Pinaniniwalaan ng mga paleontologists na ang T-Rex ay parehong mga ngaso at scavenger. Umaatake sa buhay ng hayop ngunit kumakain rin ng mga patay na hayop kung may pagkakaroon. Ang Triceratops ay isang herbivore dinosaur na nabuhay sa kanlurang Hilagang Amerika. Humigit kumulang 68 hanggang 66 milyong taong na ang nakalipas. Kilala ito sa 3 sungay sa muka, malaking frill sa likod ng ulo at matipuno. Ang pangalan nito ay mula sa Griegong salita na nangangahulugang mukhang may 3 sungay. Isa ito sa mga huling nabuhay ng non-avian dinosaurs bago ang malawakang pagkalipol. Umaabot sa 8 to 9 meters ang haba at hanggang 10 tons ang bigat. Ang bear posey ay isang sinaunang dagat sa kanlurang Hilagang Amerika noong late Cretaceous. Dito namuno ang malalaking mandaragat na mosasaur gaya ng Prognathodon kasama ang ilang pating tulad ng Squalicorox. Kumakain sila ng mas maliliit na hayop sa dagat at minsan ay scavenger ng bangkay. So we're leaving the
Jurassic era, Mesozoic, and we're going to Cenozoic era. So ito naman yung parang I think during the Ice Age, Stone Age. So nag-evolve na yung mga hayop dito. First na sila. So this section is the animals after the impact, yung mga nakasurvive or naglabasan after the vanishing, extinctions of the dinosaurs after the asteroid impact sa Earth. So naglaban may mga mammals na ngayon, mga primates na lumabas. So ito yung display nila. This is the scene of the Smilodon and the mammoth. Smilodon is going for a kill. The Smilodon, like a saber tooth, tatalo siya dun sa likod ng mammoth. Meron pang isa sa baba. Tag team sila, no, to kill this big mammal, the mammoth. Mammoth is the furry animal that looks like an elephant. Over here, this is one scene of the predator and the prey. It's like a deer, and I don't know, it looks like a bear. It's a nice big animal. They put on top of the hill, jumping down to a deer-like animal. All right, let's go this way. So yeah, I guess that's our tour. So meron silang maliit na shop dito after mo ikot-ikot doon sa loob. So may mga souvenirs. Hoodies, caps, t-shirts are there, water bottles, keychains, some figurines. A lot of stuffed toys, teas for kids. Ayan po, doon na po nagtatapos ang ating pamamasyal dito sa loob ng Royal Tyrrell Museum. Dito sa Drumheller. They consider it as the dinosaur capital of the world. So ngayon po, abangan po natin ang susunod kong papasyalan, ang Dinosaur Walk. Dito lang po yan, sa harap ng museum. Itong area na to, itong Dinosaur Walk na to, dito nila nahuhukay ang mga remains, fossilized remains ng mga dinosaurs. Kasi dati ito, it's submerged ito sa ilalim ng dagat. Na-erode ng ulan, tubig, baha. So naglabasan ang mga remains ng dinosaurs.